mga kababayan, mainit na naman ang usapan sa social media. Matapos ngang lumabas yung issue tungkol sa di umano'y maleta delivery noong panahon nitong si Tatay Digong. Ito nga yung sinabi o ginawang kwento nito nga si Boying Rimula nung nagpa-press con nga ho siya. No? At syempre mga kababayan, pumalagho si Vice President Sara dito. Hindi na ho siya nanahimik. Sinagot at inamin niya ang tungkol sa isyong ito. Sa huling pahayag nga dito kay Vice President mga kababayan, mariing itinanggi niya ito nga paratang netong si Boying. Ito daw ginagawang kwento netong si Boying paraan lamang daw to para sirain ang kanyang imahe, ng kanyang pamilya, ng dating administrasyon at syempre, alam kasi nilang mga kababayan, tatakbo itong si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon na nagbabaka sakali ho sila na mabawasan ang trust rating ng tao sa kanya, sa pamilya Duterte at masira ang kanyang himahe. Kaya naman mga kababayan, hindi ko na pahahabain pa to, reacta agad tayo dito kay Vice President. Talaga namang mga kababayan mangingilabot ka sa mga sasabihin niya rito. Pero bago yan, isang like, share, at subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. Afternoon, any opening statement from our media friends? Oh yes, first off, I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 90 years pop-up exhibit here in Davao City and the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, Argel Relator, GMA, sir. Sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sabi niya na simula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya. VP, may hapon. Akong question is, sukad atong simula nung nag-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications ka bang isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na rin? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya mag-desisyon. Ma'am Ruth, ma'am? Vice, may lumabas na Tagueres survey. Tumaas yung preference vote ninyo from 43 to 48%. Any comment on that? Well, lagi naman sa lahat ng surveys, nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Last question, Bril, go ahead. Human naman siya. Human na ka? Wala pa mo. Isa ko po. Katong Monday na yung deadline ng submission nung sa impeachment. Sa ito, yung comment mo, ma'am, after the sufficient is substance. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? Ayun. Please refer to? Kuan ka na. Hapit namang Monday, no? Ato na to kung mag-file ko, dili. Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible daw na i-exclude sa depensa panel yung si Monsayak, Attorney Monsayak at si Attorney Michael Owa. Powa. May conflict of interest May daw, conflict of Vice. interest daw. Kinuha mo Ngayon siya. ko lang narinig na yung
respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Vicky, sa tingin mo, another round of maleta na po pa rin ba ito against you? For the impeachment? Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Last closing statement. Magpapatuloy po ba yung libre sakay natin sa OVP? Despite sa mahal ng presyo ng petrolyo. Magpapatuloy ang? Libreng sakay ng OVP. Oh yes, opo, oo. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech niya kanina is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. VP, sa lahat ng mga nangyayari, VP, how are you holding up po? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? How are you move on daw? Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Malapit na yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa event. Oh, andito ako kasi it's a araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao City Mag-join sa ka ng parade. birthday ni join PRD. the activities? Yes, as usual. VP si Attorney Guanzon nag-pronounce na tatakbong senator. May mga may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzon? 4 na. VP, sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Tridor sa inyo? Adili. Dili ka mo dumo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Okay. Afternoon, any opening statement from our media friends? Oh, yes. First off, I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 90 years pop-up exhibit here in Davao City and the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, RJ Relator, GMA, sir. Sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya na nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD. Comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang
pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya, VP, may hapon. Akong question is, sukad atong simula nung nag-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications ka ba isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na rin? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya magdesisyon. Ma'am Ruth, ma'am? Vice, may lumabas na Tangeres survey. Tumaas yung preference vote ninyo from 43 to 48%. Any comment mo? Well, lagi naman sa lahat ng surveys, nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Last question, Bril, go ahead. Dahil ito, Naman naman siya. Naman ka? Wala pa mo. isa ka ba? Katong Monday na yung deadline ng submission nung sa impeachment. Sige, Tarji. Yung comment mo, ma'am, after the sufficient is substance. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? Ayun. Please refer to. Kuan ka na. Hapit namang Monday, no? Ato na to kung mag-file ko, dili. Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible daw na i-exclude sa depensa panel yung si Monsayak, Attorney Monsayak at si Attorney Michael Powa. Powa. May conflict of interest May daw, conflict of Vice. interest daw. Kinuha mo Ngayon sila. ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Vice, Sa tingin mo, another round of maleta na po pa rin ba ito for against you? For the impeachment? Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Last closing last statement. VP, magpapatuloy po ba yung libreng sakay po natin sa OVP? Despite sa mahal ng presyo ng petrolyo. Magpapatuloy ang? Libreng sakay ng OVP. Oh yes, opo, oo. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech niya kanina is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. VP, sa lahat ng mga nangyayari, VP, how are you holding up po? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? How are you move on daw? Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Wala ko yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa Na event. Oh, andito ako kasi it's a
Araw ng Davao Parade, so nandito ako sa Davao City Mag-join sa ka ng parade. birthday ni Join. Yes, yes, as usual. VP si Attorney Guanzon nag-pronounce na tatakbong senator. May mga ano ba, may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. Pila So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzon? 4 na. BP, sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Tridor sa inyo? Adilig. Dili ka mo dumo. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Okay. Grabe, nakaanak gud ko. Nganong di na lang ako ang mga abogado sa akong kaugalingon haron wa na ko'y gasto. Grabe ang mga Lord, tabanin ni sa amo ang mga ibayad sa amo ang abogado. Si Atty. Torion ba nagapaningil? Wala. Kaningil gapon sa so, ikaw ang ginasingil. Si Gob ang ginasingil ni Atty. Torion. Maong speaking of Atty. Torion, speaking of abogado, nag-ingon siya nga ang katong grave threats kuno nga kaso nagpadayon. O katong isa ka witness para sa adtong nakuhaan sa live nagpadayon. Mao ka na ang iyang update sa kaso ni Kapitan Dodong Bukol. Nagsulti siya sa ako ang dili ko na siya makaanhi, pero mao ang iyahang update. Naay mga kaso nga nagpadayon, ug nagpadayon gihapon sila og pangita og ebidensya para sa ubang kaso nga pwede i-file tungod sa pagkamatay ni Kapitan Dodong Bukol. Mga kaigsunan ko, natay mga bisita dinhi. Mao nitong naghulat og 2 ka oras samtang kuanta, nag-istorya ta atong panahon sa kampanya na diri si Dr. Richard Mata, kauban nato, Davao City, Mr. Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez. Tatlo lang kayo? Tatlo lang. Mao ni ang mga kandidato nato pagka kadjut lang ha. Nakakita ko og lingkuranan ni Claudio Bautista. Ilala ko, ano man yung dako mong kayo ni Ignacia. Butso. Kuhaan niya ang pangalan. Dili ma'am, pwede kuhaan niya mo ang pangalan ma'am. Ang tatanan o Bangushin. Pero pwede na po doon ko gasolina ang yan ni Bidili Bangushin. Asa siya? Asa si Kong? Asa si Kong? Oh. Dito sa isa ka girlfriend, padulong sa isa ka girlfriend. Ano ba? Kaya ginalibre ko yung mga official. Pero karong panahon na ni, dili na ta magpalibre o facial. Na si Kong Claudio, Congressman Claudio Bautista. Nakadawat ka ni siyang balita? Wala mo siya dito sa ningon nga nadawat ang balita, no? Oh. Congressman Claudio Bautista, pila na kabuok na rin. Wala ko ng last gawas. Mga 500 nang nakita lang ko sa briefer. Mga ingana, no?
kap. Ina sa kong nga iniprita tanan o gasolina. Mudawat ta og cash, mudawat ta og gift certificate, o pwede po nga maingon lang siya nga kining adlaw ni mo pila mo dinha tanan ay libre ta mo og gasolina. Mao na ang bagong ayuda, gasolina. Sorry, hindi naman kita panggugulan ako kasi. Claude Bautista. Asan ako sa konsulya? Smuggle! Smuggle! Ina si BBM, uy! Magpagawas na o ayuda. Hanggang ganun wala gihapon sila'y action. Mao na nga, nanaday ko dito. Dili ta mo wala. Bisan mo mga walaan tagpaglaong. Di gihapon na mo undang. No, dili na ko musulti nga ayaw mo mawala ng paglaom manana kaya ay ugma. The sun will rise every day. Di na ko musulti anak. Kaya bawo ko niagi na mo sa kalagot, kasuko. Niabot na mo sa kanang wag na mo ipakialam. Resignation, kanang hopelessness na dawat na ninyo nga mao gyud tingali ni. Ang ato ang kapalaran nabaw ko ni abot na mo sa ingana. Pero bisan pagwa na tay paglaom magpadayon gihapon ta sa ato ang panaghiusa sa panawagan o hustisya. Dili lang para sa mga biktima nga gipatay, gikidnap, gikulong, kundi para sa ato ang mga Pilipino. Ngano manawagan ta og hustisya? Tungod kay kung dili, ingon ko, di ba? Ang gahom, gikan sa katawhan. Dili gikan sa apelido. Dili gikan sa posisyon. Dili gikan sa mga amigo nga politiko. Ang gahom gikan sa tao. Maunang, doon na tayo katungod. Para manawagan ang hustisya o bungol. Bungol ang administrasyon, magpadayon niya punta sa ato ang trabaho. Mauna ang pwede nato mabuhat isip mga Pilipino nga nagmahal sa ato ang nasod. Mga kaigsuunan ko, nalipay ko og dako nga nakabalik ko dinhi sa inyohang lugar. Bisan pa man o makaguol ang rason kung ano nagtapok tang dinhi tanan, pero nalipay ko nga nagkita-kita na punta usab dinhi sa Davao del Sur. Naistorya na nako no tong kampanya, dako ayo og parte sa amo ang pamilya ang Davao del Sur. Tungod kay ang ako ang lolo, ang papa ni dating President Duterte, tinito siya nag-base katong governor pa siya sa undivided Davao. Wala siya dito sa Davao na puyo permi, na siya din sa Davao. Itong affidavit nga po no, na sinasabi rin ng iba highly questionable, ang dami pong mga butas, ang dami din dito mga aligasyon na napakahirap patunayan. At isa nga po sa mga provision nito na nakapagbigay po ng malaking duda, yun din pong pagkakasama sa listahan ng tumanggap daw po ng maleta, yung yung mga miyembro ng makabayan, di ba? Si Raul Manuel, si Franz Castro, at maging si dating pangalan nito, yung nakapanayam natin tungkol doon sa budget, yung kinatawan ng Gabriela. Si
Brosas. Oo. Yan, Arlene Brosas. Yes, pati nga pangalan ni Tito Sen nasama dito, Oo, diba? madami So, sinama. So medyo si Tito Sen that time hindi rin po naman siya nakaupo no as, Yun na as nga. senator as in if you recall hanggang 2022 lang siya Oo, even naging si Leila. senador. Ang binabanggit po dito after na ho ito ng 2022 itong mga deliveries na ito. So medyo may duda ho tayo dito. Pero may mga punto ho naman din dito na para bagang kung babasahin mo yung ibang mga sources at balita, meron naman po ding, kumbaga, may kahit pa paano ay meron pong dampi ng katotohanan. O maaari mong sabihin na mukhang dapat na imbestigahan. Yun, so burahin na lang yung katotohanan, baka sila allergic doon. Pwedeng sabihin na parang pwedeng imbestigahan. Magandang halimbawa dito, yung Forbes Park property. Dito ho binabanggit, di ba, yung paghahatid sa Forbes Park ng mga mali-maleta na bahay daw ng presidente. At bahay daw ni Martin Romualdez. Mga kapatid, na kung saan po naman meron din pong report ng Rappler tungkol doon sa property na hindi man daw po nakapangalan umano kay Martin Romualdez ay nakapangalan po sa isa pong kumpanya na kung saan po siya may koneksyon. Things like that ba? Hindi po ba mga kapatid? So kung baga ho, sabi nga ng iba, kasi nga pinagsama-sama nila, kaya ho tuloy nagkaroon ng problema. Yun ang sinasabi ng iba. Kaya nga din po ngayon nag-iimbestiga ang NBI dito po sa nilalaman ng affidavit na ito sa mga punto ng ito ho ba totoo na salaysay ng 18 ito at yung pong binabanggit din na katotohanan daw sa mga deliveries ng maleta and kung hindi totoo yung intensyon sa likod nito, yung pong sinasabi na destabilisasyon. Okay, ngayon, kaya ho naman po, again, ang t-shirt po nitong si Chacha walang makukulong naman darambong dahil din po doon sa mga issue na aking binabanggit sa punto ng yung mga deliveries dyan sa Forbes Park na mukha pong wala na pong nagpurso. Wala na po talaga pong nag-imbestiga ng malaliman. Di po ba? Doon din po sa ikinikwento nitong si Saldi ninyo. Na para bagang pag umaabot na po kay Presidente ang issue, para bagang nagiging destabilization na. Kapag po umaabot na sa kanya ang usapin, nagiging fake news na. Kapag po umaabot na sa kanya ang kwento, kumbaga, wag na nating ituloy. Yan ang sinasabi ng DDS. Oo nga. Hindi pa ako tapos ha. Aminin na niya. Mga DDS, totoo yun. Sa ating digital na naman, baka abisuhan mo na naman sila. Baka may na naman nila mag-away-away na putulin naman. ito. Oo. At matutulog na ako, na-istorbo pa ako, tatawag pa ako para i-take down ninyo. Lagi kang Ginagamit content yan. Hindi pa ako tapos Oo, tama. Yan ang punto ng mga DDS. Yan ang kanilang paulit-ulit na sinasabi. Hindi pa ako tapos. Hindi sa akin Tama. galing yun ha. Galing yun sa mga DDS. Kung galing din sa akin. Oo. Kasali ka ba sa group chat nila? Ha? Madalas ka mapagkamalan. Aminin na Oo. Galing. Na-DDS ka daw. Yun ang sinasabi ng mga DDS Ba't din. di ba halata? Hindi, joke lang. Ay, ang gagamitin na naman nila yan. Nalilito. Oo, paniniwalaan na naman, Nalilito sila na naman talaga. nila yan. Oo. Pero ako lang po yung DDS na pabor na mag-impeachment trial si VP Sara. Oo, yan. Pwede na niyang ikulong sa sarili niya. Mag-ingat ka sa salitang DDS ka, gagamitin talaga nila yan. Bakit? Lokaret. Kasi Hindi, dapat, ako lang ang DDS na gusto kong matuloy ang impeachment trial. ay hindi ka DDS kung ganun. Ang lahat ng DDS na kilala ko, ayaw nila ng impeachment dahil hindi So, sila ano ako? naniniwala na may kinupit si VP Sara. Ako, kung gusto kong ituloy ang investigasyon all the way to the palace Oo. at gusto ko na matuloy ang impeachment Okay. ni VP Sara. So, dalawang bagay yan. Oo. Gusto mong maimbestigahan yun sa flood control kahit pa umabot sa opisina ng Pangulong Marcos Of course. Jr. Tapos gusto mo rin na imbestigahan yung confidential funds ni VP Impeachment Sara. trial na as in. Na magkaalaman na. Hindi ka DDS. Oo. Antay-magnanakaw ka, kung ganun. Antay-kupitero ka. Sorry. Para lang malinaw. Kasi walang DDS na gusto maimbestigahan ng confidential funds. Meron ba? Oo.
Gulo mong kausap. Kaya nga, ginugulo mo kami, Ted Filon. Inaantay kasi natin yung ating makakausap. Baka siya masagot na niya kung sino ba yung sinasabi ni NBI Director Attorney Matibag. Okay. Yun daw boss ng mga Marines Oh. na former general. Baka si Mike Defensor. Kilala niya kung sino. Oh, sino kaya yung tinutukoy na Anyway, yun? ito po mga kapatid muna, tunghayan natin yung ating winner kahapon kasi meron siyang paramdam at meron po siyang kwento sa katotohanan po ng kanila pong paghihirap sa buhay at yung pong 2,000 piso na pinag-ambag-ambagan po ng ating mga Happy Anonymous, si Happy Kid, si Happy Man, ay malaking tulong na po sa kanila. Eto na nga po mga kapatid. Unahin na po nga natin ang update kay Christy Almosara ng Muntinlupa City. Ito po 2022 pa nakikinig sa ating programa. Na-confirm niya po yan kahapon sa kanilang usapan ni Manong Ted kasi yung mga nagdaan nating mga nakausap na natulungan na po ng programa, kilalang kilala niya. Nabanggit niya yung ilan sa mga natulungan. Amen, Ito amen. talagang confirmed na hindi eme-eme lang na nakikinig. Talagang matagal nang nakikinig sa programa. Pero alam nyo, uulitin ko lang din ha sa mga sasali po sa What's on Your Mind. Hindi nyo po kailangan magsinungaling sa amin kasi kahit di naman kayo nakikinig ay tutulungan po kayo ng ating mga Happy Anonymous. Basta ang pinakamahalaga lang, alam nyo po kung ano yung Bible verse na ibinibigay sa ating What's on Your Mind